ng dumi sa ating katawan. Tama ka, Ate Marlene. Kasi ako, nung nag-age 71 ako, Oo. doon na nag-start ang aking kasi siyempre dati sarap ng kain mo, lahat kinakain mo, lahat sausawan, lahat, di ba? Oo. Hindi mo, wala akong nararamdaman eh. Hindi ko nararamdaman na gano'n na pala yung ko. Nung na ako, regular na yung laboratory ko, check up ko, biglang nagulat ako, nagtaas na ang creatinine ko, yung aking heart, affected na, yung mga ganon. Oo. Nakakagulat talaga. Wala kang nararamdaman. Akala mo healthy ka talaga. Mm. Pero, hindi pala yun, maganda. Kailangan may mga paraan tayo na dapat gawin upang malaman natin na sa edad natin ito, ay hindi na dapat tayo petik-petik lang, di ba? Oo, correct, Huwag correct. Oo. huwag bang ibawa, wala naman ako nararamdaman. Oo. Kasi, Di ba? oh, Minsan ganun tayo eh. kaya nga, tingnan mo Lola Sen, pinapasalamat ko talaga nung nagtatrabaho pa ako dati sa gobyerno na taon-taon meron kaming medical check-up. Doon ko nga Mm. nalaman kasi may urinalysis eh. Doon ko nga Oo, unwanted nalaman. Oo, na nga yung sa na kailangan kong ah, magpa-check up pa kasi lumabas doon sa urinalysis. Kaya doon ko nalaman na hala, pala, meron akong UTI. Kasi nga, ang akala ko, wala naman ako nararamdaman talaga na sabi mong sakit. Wala naman. Yun nga lang, ah, malakas akong malakas akong kumain ng mga maaalat. Tapos akala ko okay lang kasi wala naman ako nararamdaman. Oh, Mm. kaya akala ko okay lang na. Kaya nga tingnan mo ang nangyari. 'Di ba, pagkalipas ang ilang buwan, na-hospitalize ako dahil diyan sa Hindi dapat sa na bato ito. ko. Okay lang. Oo, hindi kemo yung parang hindi kemo sinasabi natin na wala tayong nararamdamang sakit, hindi tayo magpapa-check up. Kaya tama yung lagi nating pinapaalala na dapat 2 beses isang taon tayo magpa-check up tuwing Six months. every 6 months. Oo, tama yan. Okay. Pero according to, pag nagpa-check up ka na, ang doktor na magsasabi kung kailangan na 3 months pa lang, kailangan na ulit ang Oo. laboratory, ulit ang check-up, di ba? Oo. Dapat sundin natin yung payo ng doktor. Kasi para sa ating kalusugan din yun, sa kabutihan natin yun. Huwag nating isipin yung gastos. Yun na nga eh, naisip natin, naku, pabigat na ako sa mga anak ko na ito. Dahil dun sa, siyempre, pagkano ang laboratory, magkano ang mga gamot, di ba? Oo. Pero kung maagad natin ang pagpapa-check up, mas lalong hindi mabibigatan ang mahal natin sa buhay. Oo, tama yan. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga katawan para lalong-lalo na ang ating kalusugan para hindi po tayo maging pabigat sa ating mga mahal sa buhay. Kaya Yes. paano natin yan magagawa? Okay, ito, iwas sa maalat. Sa, maalat na pamana. Kumbaga, dietary wisdom. Ito ay tungkol sa ah, kakainin natin, sa mga kinakain natin. Sabi nga dito sa verse mula sa Mateo 5, 5:13, sabi nga, kayo ay asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Ang lalim, no? Talaga. Kaya nga dito sa Zamboanga City, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, mapapansin nyo,
mahilig tayo sa maaalat na isda na tinatawag natin tuyo. Kahit ako, Lola Sen, gustong-gusto ko ng tuyo. Lalo pat kung may sausawan na, ano yan, suka na may Suka. konting sili. Suka, Ay, may toyo, may oo. sili. Tinabi mo pa. Tapos eto, bagoong. Ay nako. Yung bagoong na yan, alamang man o isda. Ay nako. Ang sarap ng kain pag meron yan. Oh. Tapos dagdagan mo pa. Karamihan sa ating mga pagkain, ang daming sarsa. Oh, ano Sinangag kanin. Oo. Kaya nga, kung baga, sumusobra tayo sa dapat nating kainin. Pag yan ang mga ulam na kinakain natin. Talagang, kumbaga, Lola Zen, ganado talaga tayong kumain. Dapat nating tandaan, ha? Ang asin ay numero 1 kaaway, kalaban ng ating kidney. Yan. Bilang unang guro, tayong mga lolo't lola, tayo ang tinasabing unang guro sa kusina. Dapat maging marunong tayo sa pagtitimpla. Yan. Kasi 'di ba, nasa pagtitimpla ang yung magsarap ng isang pagkain kung paano ka nagtitimpla. Ngayon, hanggat maaari, kasi nga kalaban ng ating kidney ang asin, gumamit tayo ng natural na pampalasa sa pagkain. Tulad halimbawa ng Lola Sen, anong ginagamit mo na natural na pampalasa? Luya. Luya, ginger. Ano pa? Bawang. Tanglad. Tanglad o lemongrass yan. Sa halip na gumamit kayo Betchin. Iwasan na po natin yan, mga seasoning. Correct. Ayan po ang nagiging kung bakit po ang ating mga kidney ay nasisira dahil po sa sobrang kain natin ng mga maaalat na pagkain at yung mga pagtimpla. Yes, totoo yan. Kasi nga, ang inahabol natin palagi sa isipan natin, kailangan masarap. Totoo naman. Sino naman ang kakain ng pagkain na hindi masarap, Lola Sen? Siyempre gusto natin masarap. Pero dapat din nating isaisip, Lola Sen, na pagdating sa pagluluto, meron namang mga pampalasa na hindi processed. Tulad yung paggamit kasi ng Betsin, hindi kasi yan maganda. Yung MSG, yung monosodium glutamate, hindi mabuti yan sa katawan. Kaya nag-aral ako ng sa TESDA, yung cooking. Ayan ang isang itinuro sa amin, yung proper way of cooking without using seasoning. Yan ang mainam talaga yan. Na hindi kami gumamit ng mga seasoning. Walang todo, walang asin, walang ang ginamit namin yan yung mga natural na pampalasa. Katulad ng tinola, diba? Yan ang mo. Ngayon, kung yung para makaiwas tayo sa sobrang taba, ang gawin na lang natin ay ilaga natin yung pagtalaga natin ng manok, di ba? Natin sa konting konting tubig. Tapos makikita mo, nagkukusa siya, nagkakaroon ng sarili ng mantika. At saka mo siya ilagay yung mga pampalasa, luya, tanglad, sibuyas, bawang, di ba? Paminta. Tapos, saka mo siya dagdagan ng sabaw na gusto mo. Tapos, saka mo ilagay yung mga gulay, sayote, talbos ng ng malunggay, o talbos ng sili, kung ano yung gulay na gusto mo. Kasi yun ang mas importante, yung mga gulay
na hinihalo natin sa kinakain natin. At para makaiwas tayo sa maalat. Oo. Natural na panlasa lang ang ating Mm. makakain. Kaya nga dapat hindi mawawala sa ating tahanan, sa ating kusina, ang mga luya, bawang, sibuyas, kamatis, kamyas, di ba no? Kamyas. Yan ang mga ano, magbibigay talaga tanglad. Yan ang mga pampalasa. Sili, di ba no? Hindi natin kailangan gumamit talaga ng ano, ng mga maalat na pampalasa. Mm. Huwag lang ano, tsaka Lola Sen, dapat natin tandaan din, no? Huwag lang basta magbawal. Maging ano tayo, tayong mga lolo't lola, ano din tayo, dapat maging ano tayo, healthy chef. Oh, Ah, di mo? healthy chef, Healthy chef, ha? ah. Healthy chef. Sa kusina. Oo, correct yan. Oo. Kaya sa halip na tayo ay bumili ng maaalat na chips o kaya chichiryan. Ako, paborito ko pa naman yan noon. Ngayon, Lola Zenny, iniiwasan ko na yan. Siguro Kaya, ang dami lang ang daming asin. para magaya tayo ng mga apo natin. Okay. Kasi nga, napakasarap kasi naman ng chichirya. Ay nako, lalo pag kinakain mo, tumutunog pa. Oo, tulad halimbawa ng mga chicharon, ewan ko na lang. Lola Sen, makikiusap muna ako sa'yo, Lola Sen. Pwedeng pakilayo sa'yo yung ano, yung electric fan mo? Oo. Okay. Oo. Naririnig pala. Oo, naririnig natin eh. Okay. Okay. Salamat, Lola Zen. Oh. So, Wala na. tulad na nabanggit ko kanina na imbis na maalat na chips o chichirya ang ibigay natin para sa ating mga apo, ihain natin ang mga pagkain na merong natural na pampalasa. Kasi bakit natin dapat gawin yan? Kasi kapag nakita ng ating mga apo na mas masarap ang nilutong may luya, may bawang, may tanglad, may kamatis, may sibuyas, sa pagkain, imbis na puro MSG o betsin, alam nyo, magiging resulta niyan, kusa nilang susundin ang ating panlasa. Kasi nga, di ba, lagi namin nababanggit ni Lola Seni, na tayo mga lolo't lola ay bukas na aklat na laging binabasa ng ating mga anak at apo. Tinitingnan nila kung ano ang ating mga ginagawa at kalimitan nga ay tayo'y ginagaya. Kaya dapat, yun nga, kailangan natin maging healthy chef. Maging halimbawa tayo ng pag-iwas sa patis, sa bagoong, sa toyo, yan. Hanggat maaari, Lola Sen, dapat yun wala sa hapagkainan yun. Dapat hindi yun Si Marlene, si JC nga pagkakain. Sabi niya, ano na naman? Sabi ko, alam mo na, di ba bawal na ang maalat? Hindi siya hindi mo siya pag sinabi ko na, ayan ang ulam natin ngayon. Sabi niya, matabang, sabi niya. Isipin mo na lang na may lasa. Correct. Kaya kasi pag nasanay ka ng walang pampalasa, masasanay ka na lang Di ba? Tsaka magiging masarap na din kalaunan. Lola Zen, magiging masarap na rin yun kalaunan kasi. Alam mo, ang gawa ko, naghiwa ako ng mansanas,
ano kaya papaya, sinasabayan ko ng mga prutas, Mm. ng orange, di ba? Oo. Eh yun ang nalalasahan ko na nawawala yung panlasang matabang. Mm. Doon ang ginagawa ko, mga prutas, sinasabay ko sa pagkain ko. O Ako, yan, Jesse, magmansanas tayo. Lagi kaming may hilog na papaya na sa rep. ako O, naman, Lola Zen, ah, orange. pagdating sa isda, kasi ako man, parating isda ang inuulam ko. Ano na, hindi ko na siya nilalagyan ng asin. Kasi, ang sausawan ko, ang ginagamit kong sausawan, yung ginagawa kong atsara. Gumagawa naman Oo. pero yung atsara ko gulay, hindi pareho sa'yo na gumagamit ng papaya. Hindi kaya ng powers ko yun eh. So, yung pinaghahalo ko lang yung mga gulay. Isasabay ko dun sa pinirito kong isda. Kaya hindi ko kailangan ng sausawan kasi may lasa na siya. Kasi Ang nga tawag do, nila ng salsa. oh, kaya, oo, ganun. Salsa Ay, talaga. ensalada. Correct. Na, ang sarap-sarap ng kinakain ko. Hindi ko na masasabi na walang lasa. Punong-puno ng lasa. Yung lasa ng iba't ibang gulay na pinaghalo-halo ko doon. Oh, cucumber, sibuyas, kamatis. Oh, tingnan mo. Kung may, Spring. oh, kung meron pang manggang hilaw, hiwain ko pa. Basta inihiwa ko ng maliliit na ang sarap ng Sarap. kain ko. Oh. Totoo yan, Lola Zen. Ensalada. Mm. Kaya, pag nakikita po ng ating mga anak at mga apo na ang ating inihahanda ay gumagamit tayo ng natural na pampalasa, hindi na nila mapapansin na ang pagkain ay matabang. Mapapasok sa isip nila na ang pagkaing inihanda natin ay pagkaing matabang ay tanda ng pagmamahal natin sa kanila para hindi sila magkasakit. Kumbaga, matabang na pagmamahal na matabang sa sakit. Oh, yan. Kaya, yung mga dyan, yung mga lolo't lola na mga tagaluto sa kusina. Oh, Umpisahan nyo na. umpisa na natin maging healthy chef. Gumamit tayo ng natural na pampalasa. Word of the day. Healthy Oo. chef. Oo, healthy chef. Ang ganda pakinggan, Okay. Mag-break po muna tayo sandali at ipagpapatuloy ang ating paksa tungkol sa Alagang Bato, Alagang Pilipino. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Tayo ay manalangin, Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, Ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung Ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo,
totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lang po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us po a message para ma-acknowledge namin ang inyong mga donations. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan sa ating paksa
Alagang Bato, Alagang Pilipino. Yan po ay may yan po ay kasali sa pagdiriwang po ng World Kidney Day ngayong buwan ng Marso. So, anong ikatlong punto na dapat nating malaman tungkol kung papaano natin maalagaan ang ating mga bato, kidneys. Oh, Tubig at ingat sa self-medication. nako, yan talaga. Mahalaga yan. Sige, Lola Zen. Ang baso ng tubig sa umaga ay regalo mo sa iyong bato. Na, kailangan, paggising pala natin sa umaga, uminom kagad tayo ng isang baso ng tubig. Ginagawa ko yan, Ate Marlene. Maligamgam. Maligamgam. Huwag malamig. Maligamgam. O, kailangan maligamgam. Kumbaga, 1 glass of water. Kasi nililiin yung ating sa magdamag tayong tulog, yung mga toxic waste na natin, ay winawash out nga pag uminom tayo ng maligamgam na tubig. 1 to 2 glass. Kung ano kaya mo. Ako 1 glass lang ako. ikaw. Ako din parang, ako 1 glass. 1 glass. Pag sinabi, Tapos at saka ako iinom ng gamot ko. Kasi meron akong iron deficiency before ang meal ang iniinom ko. Tapos bago ako mag-breakfast. okay. After breakfast, saka ako iinom ng gamot ko para sa heart, para sa creatinine, para sa kidney. Ayun ang malaking tulong ang tubig to makiwas out yung ating mga sa magdamag na pagtulog natin. Ang maligamgam po na tubig pinaghalong yung tubig na hindi galing sa refrigerator at saka mainit na tubig. Yun po ang maligamgam, lukewarm. Okay, kumbaga. Tandaan niyo, ang baso ng tubig sa umaga. Pagkagising niyo sa umaga, ay regalo natin sa ating bato, sa ating kidney. Kaya, wag po natin, gawin nating bahagi yan ng ating araw. Sa pagsisimula pa lang, isang basong tubig kaagad. Okay. Routinary. Routine. Oo, gawin natin yan. Parte talaga ng ating araw. Magsimula tayo, manalangin tayo. Pagkatapos natin manalangin, isang basong tubig. Maligamgam na tubig. Marami sa ating mga seniors ang nakakalimutang uminom ng tubig, no? Kasi nga unang-una, hindi naman tayo nauuhaw, Lola Zen. Kaya hindi natin maaalalang maaalang uminom ng tubig. Kasi hindi ka nga nauuhaw. Kasi lagi nating isinasaisip, iinom ako ng tubig kung ako ay nauuhaw. Hindi. Dapat, lalo na dapat malakas tayo uminom ng tubig sa araw, umaga, tanghali. Pero pagdating na sa gabi, dapat hindi na. Kasi matutulog naman tayo. Kaya ang pag-inom natin ng tubig, hanggat maaari, Lola Zen, 8 baso ng tubig. Kung kaya. Ngayon sa init ng panahon, baka umabot pa ng 12. Ako kasi ang payo ng doktor ko 1.5 liter. Ang iniinom ko araw-araw. Na tubig. Ako basta sinabi ng doktor ko na kailangan ko daw uminom ng tubig sa buong araw. 8 glasses. Pero pagdating daw sa gabi, lalo na't patulog na, huwag nang iinom ng tubig nang hindi madistorbo ang pagtulog ko dahil sa pag-ihi, sabi niya. Kaya, 3 hours before bedtime. Dapat uminom. Hindi ka naiinom. Tama yung sinabi ni Lola Zenny. 3 oras bago matulog, huwag na po kayong uminom ng tubig. Para ang inyong pagtulog mahimbing. Hindi ba na uudlot dahil maiihi kayo. Ganon. Kaya, hindi ko alam yan. Ate Marlene, hindi ko alam yan.
Maya, nasa CR ako. Sabi nung doktor ko, sabi niya, ilang beses ka bang uminom ng tubig? Sabi niya, sa gabi huwag ka ng iinom pag yung ano, pag, kasi ako, pag naihi ako, iinom ako ulit. Oo nga kasi, Mali pala daw yun. Dapat, huwag ka nang iinom. Pag naihi ka, huwag ka nang iinom, lalo na sa gabi. Kasi, ang tendency nun, ihi ka na naman. oo. Lola Sen, Diba? alam mo ba, nalaman ko lang yan, nung nag-senior citizen na ako, tapos yun nga, na-hospitalize ako, yun nga, nang malaman yung mataas ang creatinine ko, sabi nga ng doktor, paano ka ba, basta pag nauuhaw ako, kahit anong oras, ko, umiinom. Minsan hindi ako uminom kasi hindi nga ako nauuhaw. Sabi niya, hindi dapat ganun. Turuan mo ang sarili mo na makakainom ka ng tubig, mga 8 baso sa isang araw. Pagdating sa gabi, hindi ka na iinom ng tubig. Sabi ko, ganun ba? Ako, minsan nagigising ako sa gabi, Lola Sen. Nauuhaw ako, di iinom ako ng tubig. Namantakin mo. Oh, Every 2 hours dapat iinom ka. oo, no? Hindi naman bigla na iinumin mo yung 8 Oo, glasses. correct, Baka oo. naman malunod ka. Hatiin mo yon yung 8 basong tubig na yon. I-divide mo sa buong araw. No, ganyan. Okay? Ganun ang gawin. Oh. Meron pa nang sabi ng doktor sa akin na daw, pati daw yung pag-inom ko ng sabaw, pag-inom ko ng gamot, kasama daw doon sa 1.5 liter. Ah, Hindi ko na nasusunod. Sabi ko, naku, mag-measure. Basta alam ko, naubos ko yung 1.5 liter ko sa buong isang araw. Ayun ang ko. totoo yan. Totoo yan, kasi dapat talaga tayo sumunod kung ano ang payo ng ating mga doktor. Kailangan natin sundin yun. Kasi nga, nawawala ang kanilang pagtulong sa atin pag matigas ang ulo natin, Lola Sen. Pag sinabing uminom ng tubig, 8 baso sa isang araw, gawin. Bago matulog, 3 oras bago matulog, huwag nang uminom ng tubig, huwag nang uminom ng tubig. Kumbaga, okay? Ang tubig po ay tumutulong sa kidney para ilabas ang mga toxins. Mantaki mo, ang dami palang toxins sa ating mga katawan at isa yung tubig ang nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. Gayon din, iwasan po natin ang pag-inom ng mga herbal o pain relievers na sabi na maaring maging toxic ito sa kidney kung hindi reseta ng doktor. Tayo kasi lagi nagsasabi, herbal naman yan wala naman yan magiging problema. Tayong mga wag ba tayo mag-self-medication? Kung ano man Kaya ako natatawa, oo. Ate Marlene, kasi yung doktor sabi sa akin, umiinom ba kayo ng mga nilaga na mga dahon? Sabi ko, Dok, ba't mo alam? Sabi niya, alam namin yan mga lola yan, mahilig Tapos, kasama ko lagi yung anak ko si JC. Oo. Mama, mamaya maglaga-laga ka na naman dyan. Kasi marami kong tanim doon sa Miguelito, sa Valenzuela na mga, di ba, mga herbal. Oo. Sige, laga. Tapos nung pala, mas pala yun sa ko, sa health ko. Kasi nga, sabi-sabi. Di ba? Sabi-sabi, mainam mo. Sabi-sabi, mainam ito kung ito, lalagain mo, ganyan. Kaya nga tayo, Lola Zenny, sa edad nating ito, wag ba tayo nga wag tayong magpapasok ng kung ano-anong gamot sa ating katawan nang hindi nire-reseta ng ating doktor. Kasi nga, alam ng doktor kung anong makakabuti sa ating katawan. Iwasan natin yung self-medication, ha? Kasi sabi nga sa akin ng doktor, bakit? Kasi Dok, gumaling siya sa ganitong ininom niyang herbal. Bakit? Pareho ba kayo ng pangangatawan? Sinabi ng doktor na gano'n, ha? Bakit? Ganon. Wala, tumahimik na lang ako. Sabi ko,
sabi nga niya sa akin, alam mo, ma'am, mas mahirap talagang gamutin ang mga senior citizen. Kasi ano pa yan, nagrereklamo, ano pa yan siya, defensive daw tayo na, hindi Dok, kasi ganito Dok, hindi. Na, masabi niya, alam nyo mga bata, kahit matigas ang ulo, sumusunod sa amin. Iniiyakan lang kami pero sumusunod. Pero ang mga matatanda, ay nako. Kaya tandaan po natin, hanggat maaari iwasan po natin ang mga herbal at pain relievers at yung tinatawag na self-medication. Lahat ng dapat ipapasok natin sa katawan na gamot, dapat po ay reseta ng doktor. Kaya ito po ang hamon namin sa inyong lahat. Hamon talaga namin to sa lahat ng mga lolo't lola. Ito yung ating The Kidney Check Challenge. Panatilihin po nating malinis ang ating bato. Kasi pag ginawa natin yan, Lola Seni, mananatili ding malinis ang ating puso. Okay, paano natin gagawin yan? Oh, yes, Ate Marlene sabi, kung ang kidney ay nagpipilter ng dumi sa dugo, ang salita ng Diyos naman ay nagpipilter ng dumi sa ating puso at isipan. Ang isang marunong na senior ay alam kung ano ang dapat panatilihin, ang ating pag-ibig at ang pananampalataya. At kung ano ang dapat ilabas o itapon, katulad ng galit, pait at inggit. Diba? Oo, tama yan. Tumpak talaga yung sinabi mo, Lola Sen. Kasi nga, nag-filter, kumbaga nagsasala. Sinasala ng kidney yung mga hindi dapat na pumasok sa ating dugo. Yan, tinatanggal niya. Na tayo dapat, tulungan din natin. Tayo din. Dapat, hindi lang kidney natin ang iniingatan natin. Dapat din fini-filter din natin ang ating mga binabasa, Lola Sen. Dapat wag nating kalimutang basahin ang salita ng Diyos. Kasi doon, dyan sa salita ng Diyos, okay, masasala natin ang ating mga salitang hindi dapat banggitin, ang mga isipan na hindi natin dapat iniisip, di ba, Lola Zen? Kailangan, kasi pag tayo'y palaging nagbabasa ng salita ng Diyos, na-filter natin ang mga bagay na hindi dapat natin gawin. Lalo pat tayong mga lolo't lola ay ehemplo kung paano natin dinadala ang ating buhay, paano natin inaalaga ng ating katawan, nakatingin sa atin ang ating mga apo at mga anak. Okay, sa ating unang kidney check challenge, ito, kayo po ba'y umiinom ng isang basong tubig? Ha? Araw-araw sa umaga? Gawin natin itong challenge. Nakikinig naman kayo ngayon sa amin, di ba? Bakit po kaya kumuha po kayo ng isang basong tubig, inumin niyo po habang kayo'y nakikinig dito sa aming programa. Kaya, uminom po ng isang basong tubig pagkapakinig sa aming programa. Ngayong araw, subukang huwag. Okay? Ngayong araw na to, marapit na ang tanghalian, kung nagmimerienda man kayo, okay? Kung nagmimerienda kayo na kailangan ng sausawan, halimbawa, kumakain kayo ng, sabi natin, mangga, no? Lalo na yung mangga na medyo manibalang, Lola Sen. Huwag maglagay ng sausawan na patis o toyo. Iwasan. Okay? Pwede suka. Suka. Ako, Lola Sen, sinubukan ko kasi natawa ako sa kaibigan ko. Ang sausawan niya, kalamansi juice. Kalamansi ba? Yung juice ng kalamansi. Yun ang kanyang sausawan. Tapos sabi ko, weird. Sabi niya, hindi, subukan mo. Sabi niya ganun sa akin. So, ngayon pong pananghalian, iwasan po
Subukan nyo po na huwag maglagay ng patis o toyo sa inyong pagkain. Bakit? Upang matikman po ninyo ang natural na lasa ng luto ni Lola. So yan po, paalala namin, kailangan po na ingatan natin ang ating mga bato, ating mga kidneys. Bakit? Dahil napakalaki ng papel na ginagampanan ng bato ng ating kidneys. Ang ating kidneys at bato ang siya pong nagsasala, nagfi-filter ng lahat ng toxins sa ating dugo. At paano po natin yan magagawa? Iwasan po natin ang pagkain ng maaalat na pagkain at yung paggagamit ng mga pampalasa tulad ng betsin, tulad ng mga artificial, yung mga iba-ibang seasoning. Apakadaming seasoning ngayon para lang sumarap ang pagkain. Pero ang kapalit naman, mahihirapan ang ating kidneys. Kaya, kayo po'y aming hinihikayat ni Lola Seni na tayo po ay gumamit ng natural na pampalasa sa pamilya. Reminder namin, kailangan tayo pong mga lolo't lola ay mga healthy chef, kumbaga. At, gayahin natin si Lola Zenny, okay? Uminom po tayo ng isang baso ng maligamgam na tubig pagkagising sa umaga. Matapos nating magdasal, uminom po tayo ng isang baso ng maligamgam na tubig. Ate Marlene, ang Yes. isa pa ay huwag magkalimutan ang magpa-check up laboratory. Oo, Yes. correct. Oo. Kaya nga ang tawag dito? Bisitahin ang inyong mga doktor. Yes. At saka hinihikayat namin ang mga lolo't lola na mag-research, no? Para kung paano sila makaka-avail ng konsulta PH ng PhilHealth para sa mga libreng laboratory at check-up. Makinig po din sila sa Ahensya di Konsensya tuwing Martes, 1:30 ng hapon para sa mga updates ng PhilHealth dito sa DXAS. Kaya mga lolo't lola, tutukan nyo po ang Ahensya di Konsensya tuwing Tuesday, 1:30 sa hapon para sa mga iba't ibang updates. At kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text sa amin para sa mga update ng PhilHealth dito sa DXAS. Sabi dito, kung may nararamdaman pamamaga ng paa o pagbabago sa pag-ihi, yayain ng anak o apo na samahan kayo sa health center para magpa-urinalysis. Libre ito sa maraming barangay, katulad ng nabanggit ni Ate Marlene. Oo. Ito yan. Okay. Malangit tayo. Yes. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa aming naging topic para sa mga senior citizen, Lord, na hindi nakakaalam ang kahalagahan ng kidney. Salamat po, Panginoon, na ang aming pagbubuan ng Marso ay para po sa ating Kidney Month. Lord, salamat po. O Diyos, sa lahat ng mga bagay na yung ginagawa sa amin sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, sa buhay mong ibinigay sa amin. Ang anumang aming sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aming inay, hinugis mo kaming bata. Pinupuot ka namin, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aming puso, lahat ito'y
mental. Ang puso namin at katawan kung iyo'y ipugitin sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki kaming roon sa inyo'y di malilihim. Kami iyong nakita na hindi pa man sinisilang, batid mo na kung ilang taon ang haba ng aming buhay. Pagkat ito nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang ikaw lamang ang may alam. O Diyos, kami siya sa atin, alamin ang aming mga isip. Subukin mo kami ngayon kung ano ang aming nais. Panginoon, kung kami man ay hindi tapat, ito yung nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan po ninyo kami at ihatid. Maraming salamat po sa oras na ito. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga may karamdaman. Piling Panginoon ang ipagkaloob sa kanila at sa kanilang mga financial provision, Lord. Ano man po, Panginoon, ang mga problema nila tungkol sa kanilang kalusugan, Lord, ipagkaloob mo ito. Sa mga Panginoon, sa mga may kidney problem, Lord, nawa o Diyos makatulong ang aming discussion sa araw nito, ang aming topic tungkol sa pangangalaga sa kidney. At masipag kami, Panginoon, sa pangangalaga at pagpunta, Panginoon, sa aming mga health center upang maayos sa Panginoon kung ano ang nararapat para sa amin. So, maraming salamat sa iyong ginagawa. Salamat po sa Family Mother, nagiging daan upang maipahayag namin, Panginoon, ang mga dapat na maging topic namin sa ating araw ng Lord. Lord, maraming salamat at patuloy kong pagpalangin ang DXAF sa Family Matters magmula Monday hanggang Saturday, Lord, na patuloy na ginagawa ang lahat upang maipahayag, Panginoon, ang iyong salita. Lord, maraming salamat at ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin ng magpuso't pasasalamat. Buong puso't pasasalamat ang tatangi lamang sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Nais ko pong batiin ang mga sumusunod na aming mga listeners. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang oras na kwentuhan. Si Ma'am Mife, magandang umaga po. Kay Apriniel Del Oro, Liza Bandik, Moel Engalia, Edna Marcelo, at Edmond Garcia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po sa aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Singkauman. Kasama po ninyo si Uto Mubin. Tandaan po ninyo, tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. At ako pa naman si Lola Seni. Bye. Kasama niyo po sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. See?
Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries